Ako to. Ang pangalan ko ay Luna Winslow. Ang tatay ko ay may 17 anak na babae. Ako ang pang-13. Ang mga kapatid ko ang pinakasikat na sosyalera sa lungsod. Pinag-iigihan nila ang musika at sining. At ginagalingan ang lahat ng magarang kakayahan, desididong maging kung sino ang gusto ng tatay namin. Pero ako ang pinakamalaking palpak sa Summerland. Isa lang ang panuntunan ko sa buhay. Kumain ng mabuti at matulog ng maayos. Ayoko sayangin ang buhay ko. Para lang sumabay sa inaasahan ng iba. Little egghead, ikaw lang ang kaligayahan ko ngayon. Naku, grabe. May nangyari. Miss, grabe na to. Yung diktador sa Northreach, nagpadala ng sugo para sa kasunduang kasal. Si kanyang kamahalan ay gusto pumili ng isa sa atin para ipakasal. Narinig ko na yung emperador ng Northreach. Si Victor Stroud. Grabing halimaw daw talaga. Pinatay niya ang tatay niya para makuha ang trono at puro dugong mabalasik ang paraan niya. At saka, narinig ko na makakatulog lang siya kapag may naririnig siyang mga sigaw ng tao. Hindi ako papakasal sa kanya. Ayoko mamatay. Hindi ko gagawin ito. Sa dami ng ingay na to, parang nagpapakontest sila kung sinong iyak ang mas artistic. Buti na lang, ako ang bigo. Wala akong talento at wala rin akong mga kabutihan. Trabaho ng bangungot na ganito, hindi ko makukuha yon. Miss, tama na ang pag-iyak, tama na please. Sabi ni Master ipapadala si Miss 13 para sa kasal. Ano? Bigo ang ipapakasal? Hindi ka ba natatakot sa karma? Lord Winslow, mabilis ang init ng ulo ni Victor Stroud. Pag si anak mo ang pumunta, malamang hindi na siya makakabalik ng buhay. Mahal mo ang mga anak mo. Napag-isipan mo ba ito? Kanyang kamahalan, para sa bayan, handa akong magsakripisyo ng lahat. Tsaka, wala namang kwenta at hindi nakapag-aral. Nakakahiya siyang manatili rito. Kanyang kamahalan? Pakiusap, pakawalan niyo na siya. So, ang pinakamagandang gamit ng bigo ay magamit na lang ulit. Bahala na. Sayang lang naman ang oras ko. May pakialam ba kung saan ito masayang? Sige, Luna Winslow, ako. Pinapangalanan kang Princess 13. Simula ngayon, papunta ka sa Northreach para sa kasal. Salamat po sa biyaya, kanyang kamahalan. Tay, Oh, sa mga ari-arian ko, pwede ba maisama yung bagong pamingwit at yung tirador? ikaw talaga. Wala ka talagang pag-asa. Nung nag-asawa si ate, ang laki ng parada. Pero ako, itong ilang kahon lang. Ni hindi man lang ako pinayagan na dalhin yung tirador at pamingwit ko. Sobrang kuripot talaga ni Papa. Prinsesa, tignan nyo naman yung sitwasyon. Naiisip nyo pa rin yung pamingwit at tirador nyo. Pagdating natin sa Northreach, paano kung yung halimaw na yon apihin kayo? Ayos lang. Isipin mo, kung gusto niya talaga akong patayin, kahit magpakaawa pa ako, itutuloy-tuloy niya pa rin yan. Mas iniisip mo pa kasi ang mga bagay-bagay. Bago pa man may masabi, nabuo na agad ang libo-libong ending. Bago pa kumilos, nalampasan na ng isip ko ang 10,000 bundok. Iwasan ang overthinking. Yan ang pinaka-the best na gamot sa buhay. Pero, Wala ng pero. Alam mo ba, naghulaan ako sa isang profesional. Sa buhay na to, kain at inom lang. Aabot akong 100 taon. Promise. Tara na. Ilang araw na tayong bumibiyahe. Bakit di pa rin tayo naroon? sabi ni Kuya, bukas daw tayo makarating. Buti naman, kung hindi baka maluray na lang talaga ako sa inip. Macy, kunin mo nga yung mga pastry ko. Kailangan ko talagang sagipin ang sarili ko dito. Opo. Prinsesa, bukas na tayo sa Northreach. Kailangan nating matutunan ang mga alituntunin sa palasyo muna. Prinsesa, malaking bagay ang kasunduang kasalang to. Sige na, mag-aaral na ako. Mahal na hari, habang buhay na kapayapaan at biyaya. Mahal na hari, malutong at prito. Prinsesa, habang buhay na kapayapaan at biyaya.
Hindi malutong at prito. Habang buhay na kayaan at biyaya. Malutong at prito. Habang buhay na kayaan at biyaya. Gets ko naman, mas gusto ko lang pakinggan yung malutong at prito. Ikaw talaga. Para kang putik na ayaw dumikit sa pader. Bakit kailangan pang dumikit ang putik sa pader? Mas masarap humilata lang. Munggo cake? Talagang dinala mo pa to. Macy, kilala mo talaga ako. Prinsesa, bakit hindi nyo kainin yung pastry habang tinitignan nyo itong mga libro? Tungkol lahat yan sa kultura at kaugalian ng Northreach. Baka sakalig makatulong. Sakto. Hindi sapat ang taas ng unan dito sa karwahe. Gagamitin ko na lang tong mga to na pangpatong. Tamang-tama lang. Macy, tama na ang iyak mo. Alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero dahil wala naman akong magagawa, hayaan ko na lang kung anong mangyari. Kung hindi mo kayang lumaban, minsan, hayaan mo na lang at tanggapin mo. Ilang dekada lang ang buhay ng tao. Ang importante, masaya ka. Sa utos ni Mahal na Hari, nandito ako para sunduin ang prinsesa ng Summerland. General, itong damo ng Northreach. Ang pangit ng lasa. So, ito pala ang galing Summerland, yung bagong imperatrice na pinadala nila. Nakakatawang iisipin kung ilang araw siyang magtatagal. Narinig ko na si Mahal na Hari pumatay na naman ng 12 kagabi. Yung mga bangkay. Nakabalandra pa rin sa may tarangkahan ng palasyo. Prinsesa, Ano naman ang kinatautan mo? Hindi ko ba sinabi sa iyo? Sa totoo lang, siguradong mahaba ang buhay ko. Tsaka, sawa na rin ako sa Summerland. Northreach, kahit paano, may bago pa rin. General, ikaw na ang magpakita ng daan. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Grabe, parang may pangalawang ulo na sa ibabaw ko. Sobrang bigat nito. Pakiramdam ko, parang pato na naghihintay na iihawin. Pagod na ako. Antok na ako. Gutom na ako. Hindi ito kasal, kundi sakuna. Iniisip ko kung pupunta ba yung diktador ng Northreach ngayong gabi. Bahala na. Kahit may krisis, hindi dapat akong mapigil sa pagkain. Sa totoo lang, magaling pala talaga ang mga royal chef sa Northreach. Itong inihaw na venison mas masarap kaysa sa luto sa bahay ng ama ko. Itong crystal cake, matamis pero hindi nakakasuya. Talagang natutunaw sa bibig mo. Busog na ako, sa wakas. Mas okay talaga ang umupo kaysa sa tumayo. Mas panalo ang humiga kaysa sa umupo. Walang tatalo sa kama na komportable. Sino yan? Kung papatayin mo ako, bukas na lang. Pagod na ako. Hindi ka talaga natatakot sa akin. Nakakatuwa. Mahal na hari. Umaga na. Maaga pa. Bakit gising ka na? Naupo sa tabi ng kama, nanonood ng natutulog. Ano bang problema mo? Ikaw ang unang tao na nangahas. Matulog na mahimbing kahit nasa harapan ko. Uhaw ako. Pwede bang kuhanan mo ako ng tubig? Ayaw mo? Ako na lang gagawa. Hindi ka ba natatakot? Napapatayin kita? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Hindi makakabalik sa Summerland ang takot. Hindi rin ako magiging empress dahil lang sa takot.
Hindi ko makukuha ang pamingwit at tirador ko dahil sa takot. Ang takot, ang pinakawalang silbi na emosyon sa mundo. Bukod sa pinapalala ang pagkain at tulog mo, nagdadagdag pa yan ng maraming kunot. Ayoko namang tumanda na wala kasamang panahon. Pinadala ka rito ng tatay mo para lang mamatay ka. At ako, pwede kitang patayin kahit kailan. Bago mo ako patayin, pwede bang makakain muna ako ng almusal? Ayokong maging multong gutom. Kahit multo, kailangan ng lakas. Kung hindi, pagdating ko sa kabila, hindi ko na makakayanang pumila para sa reinkarnasyon. Isang almusal lang naman ito. Hindi ka naman siguro ganoon kapitit, di ba? Tao. Iyong kagalang-galang. Pagbati, iyong kagalang-galang. Ihanda ang pagkain. Nagsalita na si iyong kagalang-galang. Ihanda ang pagkain. Ang ganda nito. Kristal na hipon dumplings, siomay na may crab roe, lugaw na may gatas at pugad ng ibon. At ang dami pang pastries. Mas magarbo ito kaysa sa kinain ko kagabi. Sandali lang. Kumakain ka rin? Gets ko na, benepisyo talaga ng pagiging empress. May kasama na akong kumain mula ngayon. Ang sarap. Hindi mo chine-check kung may lason? Bakit ko naman gagawin? Hindi ka ba natatakot? Na baka pinalason ko yan. Ayos yan. Mas mabuting umalis na busog. Mas okay ito kaysa mamatay na gutom. Bukod pa doon, kung malalason ako, mas maganda naman yata iyon kaysa putulin mo ako gamit ang espada mo. At least, buo pa ang bangkay ko. O, tikman mo ito. Itong kristal na cake, kinain ko rin kagabi. Natutunaw sa bibig. Matamis pero hindi mabigat. At sobrang sarap. Sige na, tikman mo. Kumusta? Ayos lang. Nagpapanggap ka lang. Kitang-kita ko namang naglalaway ka habang nanonood kang kumain ako kanina. Oo, totoo naman. O di, kumuha ka pa. Masarap nga. Busog na ako. Buong-buo na ulit ang buhay ko. Simula ngayon, dito ka na titira sa Evertrust Palace. Hanggat hindi ko sinasabi, bawal kang lumabas ng mga pinto dito. Silang. Basta may pagkain at tulugan. May mga tao akong magbabantay sa'yo. Spying lang tawag mo diyan kung gusto mo. Ba't pa magpapaikot-ikot? Hindi ba nakakapagod? Kahit ano na nga. Luna Winslow, Ano? manatili ka lang buhay. Mag-ingat ka. Halang talaga ang bituka niya, pero heto siya. Sinabihan pa ang isang walang kwentang palpak na tulad ko na manatiling buhay. Baliw na yata siya? Mag-ingat ka sa sinasabi mo, miss. Ano kung baliw siya? Wala naman akong pake. Kumakain at natutulog pa rin ako. Sa buong mundo, wala nang mas importante kaysa sa tulog. Babalik na ako, matutulog ulit. Miss, tigilan mo na ang pagtulog. Gising ka na. Bakit? Nagbago na naman ang isip ni Victor. Papatayin na pala niya ako. Hindi. Ito ay. Mahal na Ginoo. Ikaw ang usap-usapan ngayon sa palasyo. Anong usapan? Kasi, tungkol daw sa gabi ng kasal. Hindi ka raw pinatay ni mahal na Ginoo. Nag-almusal pa siya kasama mo, kinain pa niya yung niluto mo. Ngayon lang to nangyari sa Northreach, talagang bago ito sa lahat. Hindi lang sa loob ng palasyo, pati mga opisyal, excited. Mahal na Ginoo, tigilan mo na ang pagtulog, grabe na ang kaguluhan sa labas. Sabi nila, parang swerte ka raw na biglang dumating, na kaya mong patahimikin si mahal na Ginoo kapag galit siya. Sinasabi pa nila na may espesyal kang talento. Para paibigin si mahal na Ginoo sa'yo. Katulad ko?
Nakaintulog lang? Kung yun ang espesyal na talento? Ano kaya ang reaksyon nila kapag nalaman nila ang totoo? Ay, mahal na Ginoo. Ay, Mahal na Ginoo. Magandang balita ito. Ibig sabihin, hindi ka kinamumuhian ni mahal na Ginoo. Dati, iniisip lang namin na papatayin tayo. Ngayon, may pag-asa tayong mabuhay. tama. Sinabi ko nga, sinabi ng manghuhula, mahaba raw ang buhay ko. Labas na tayo, baka may masayang gawin. Mag-ingat ka. Inak, itong Empress, kaintulog lang kapag buong araw. Mukhang wala namang masyadong mahahanap na chismis. Diyan ka nagkakamali. Dekada na akong nasa palasyo. Dito sa loob ng palasyo, sinusubukan ng bawat babaeng pagselosin siya. Hindi magtatagal. Hahanap siya ng paraan para malaman kung ano ang gusto ni mahal na Ginoo. O ayan, paparating na siya. Ay, magandang araw, mahal na Ginoo. Tamang-tama ang dating mo. May utos ka ba, mahal na Ginoo? Enoch Chester, meron ba sa palasyo natin? Isang palaisdaan? Isda? Isang palaisdaan. Hindi mo ba alam kung ano ang fish pond? Lugar yon na maraming maliit na isda. Yung pwedeng magpahuli ng isda. Isang fish pond. Your Majesty, wala pong fish pond sa palasyo. Wala man lang kahit fish pond? Sige, dapat may bundok na lang. Sa kung saan. Pwede mag-hunting. Your Majesty, bawal pong maggala sa loob ng palasyo. Hindi ka pwedeng basta-basta maglibot. At lalo pong bawal mag-hunting. Sige, dapat meron kayong storybooks. Alam mo? Yung tungkol sa matatapang na bayani, lumilipad-lipad. Ganoon? Your Majesty, ang archive wing puro classics at history lang po ang laman. Wala po kaming tinatawag mong mabababang klase ng libro. Your Majesty, kung nababato ka po, pwede ko pong dalhin ang 4 arts para mawala ang pagkabagot mo. Wag na, wag kang mag-abala. Lalo lang akong masakit ang ulo. Pag tinitingnan ko yan, maglalakad-lakad na lang ako. Eunuch Chester, iba yata si Her Majesty kumpara sa ibang concubine, hindi ba? Iba, hindi pa ako nakakita ng Empress na walang kahit konting ambisyon. Ilang araw na akong palakad-lakad. Wala talagang kahit ano dito. Mas maganda pa ang buhay dati. Sa bahay ni Minister Raymond. Your Majesty? Na-check ko na po. Wala nga pong fish pond sa Evertrust. Palace pero may swimming pool. Bakit hindi mo sinabi agad? Halika, samahan mo ako doon. Magalan mo, Your Majesty. Ang taba ng mga koi. Matsi, dala mo ba ang mga pastry? Oo, dala ko. Your Majesty, sobrang espesyal ng trato sa'yo ni His Majesty ngayon. Hindi ba dapat matuto ka ng konting bagay para lalong magustuhan ka niya? Para sa future, masigurado mong Empress ka pa rin. Ayoko matuto ng kung anuman. 30,000 araw lang ang buhay. Pikit mata, pagdilat, isang araw na naman ang lumipas. Bakit ko pa aksayahin ang oras ko? Sa taong hindi naman ako gusto? Bakit pa? Mas okay pa ang mga isda. Wala silang pakulo. Mas interesting pa sila kaysa sa tao. Ang ibig mong sabihin, sa nakaraang 3 araw, bukod sa pagkain at pagtulog, nagpapakain lang siya ng isda at nanonood ng langgam? Natutulog siya hanggang tanghali araw-araw. Mas tamad pa siya sa pinakatamad na pusa sa palasyo. Hindi siya nakikipag-agawan sa pabor o naglalambing sa kanya. Hindi bagay sa mga patakaran ng pamumuhay ng babae sa harem ang ginagawa niya. Kung pagbabasehan ang ugali ng kanyang kamahalan, dapat matagal na siyang pinatawan ng parusa. Hindi ko talaga maintindihan. Paano kaya nagawa ng kanyang kamahalan na tiisin ang ganitong katamaran niya? Ako lang ang nag-iisang anak ng Grand General. Noong prinsipe pa lang si kanyang kamahalan, nandyan na ako sa tabi niya. Dapat sa akin na talaga ang posisyon bilang emperatrice. Hindi ko inakala na may biglang sumulpot at umagaw. Halika, samahan mo ako para bisitahin siya.
Uy, Luna, grabe ang saya mo ngayon. Nandito ka pa? Naglalaro kasama ang mga hayop. Ay, grabe. Sobrang lakas ng amoy nitong pabango. Ang mga isda ko? Ikaw. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sobra kang magpabango. Parang nilalakad na insenso stick ka na. Hindi kaya ng ilong ko. Dahil kakarating mo lang at sobrang boring sa palasyo, nag-organize ako ng garden parties. Inimbita ko ang lahat ng mga ate at gusto ko sanang imbitahin ka rin. Masaya ito, siguradong magiging lively. Hindi ako pupunta. Consuelo San Gabriel, yung mga sinabi mo. Medyo walang galang sa akin. Pasensya na, huwag mong intindihin. Nakakapagod lang talaga maglakad. Tsaka naman, anong masaya sa panonood ng mga bulaklak? Mas gusto ko pa magpakain ng isda. Ang kapal ng mukha mo. Niyaya ka na nga ni Her Highness. Tapos ganito ka pa kawalang utang na loob. Ang lakas mo ng boses. Natakot mo na naman yung mga isda ko. Bagay lang, taga-bundok ka kasi sa Summerland eh. Wala ka talagang pinanggalingang disiplina sa bahay. Pero wala namang bago. Sa totoo lang, ikaw lang naman yung anak na itinapon ng tatay mo parang basura. Paano ko nga naman aasahan na may disiplina ka? Noble Conso Florence, tama ba? Mas maganda kung bumalik ka na sa palasyo ngayon. Sa totoo lang, may konti naman akong alam. Sa pamahiin at hula. Nakikita kong may itim na anino sa'yo. Baka may malapit na sakunang duguan para sa'yo. Ikaw talaga. Sige, Consuelo San Gabriel Winslow. Akala mo ba dahil pinatawad ka ni His Majesty, pwede ka nang magpakasuwabe at mamuhay na walang pake sa palasyo? Isipin mo, dito sa palasyo, kung gusto kitang patayin, mas madali pa kaysa durugin ang langgam. Kayong dalawa. Dalhin niyo siya, itapon niyo sa tubig, hayaan niyo siyang mas malapit. Sa mga hayop na yan. Hindi. Bitawan mo ako. Sino ang nagtatangkang hawakan ng aking emperatrice? Dumating na ang kanyang kamahalan. Magalang na pagbati, kanyang kamahalan. Sinabi ko na nga, magkakaroon ng gulo. At eto na nga, nangyari na. Kanyang kamahalan? Ako. Gusto ko lang imbitahin si kanyang kamahalan na sabay naming tingnan ang mga bulaklak. Siya ang naging bastos. At siya rin ang unang nang insulto sa akin. Mataas na konsorte, Florence. Dapat magsalita ka ng may konsensya. Isang salita mo lang. Bigla na lang akong naging masama. Hindi ba? Ako ang emperatrice. At ikaw ang mataas na konsorte. Sino sa ating dalawa ang tunay na walang respeto? Kanyang kamahalan. Nasa tabi lang ako, nagpapakain ng isda. Biglang dumating ang mataas na konsorte, tapos siya pa ang unang nagsimula ng sarcastic at insulto. Mati, at itong dalawang euno ko, pwede nilang patunayan yan. Totoo ba ang sinabi? Ng emperatrice? Oo, totoo yun. Mataas na konsorte Florence. Mahal na hari. Ako, hindi ko po mangangahas. Hindi ko po mangangahas. Sa tingin ko, matapang ka nga. Naglalakas loob ng kumilos sa Evertrust Palace at galawin ang mga tao ko. Gusto niyo bang mamatay lahat? Mahal na hari, maawa po kayo. Si Noble Consort Florence ang nag-utos nito. Wala po akong kinalaman dito. Mahal na hari, maawa po kayo, mahal na hari. Mahal na hari. Nagkamali po ako. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, mahal na hari. Pagbigyan niyo naman ako. Hindi ko na po uulitin kahit kailan. Nagmamakawa ako sa inyo, mahal na hari. Isipin niyo naman, ilang taon na akong naglilingkod sa inyo. Pagbigyan niyo naman ako sa pagkakataong ito. Mahal na hari. Chester Byrne. Narito po ako. Iparating ang utos ko. Si Noble Consort Florence ay lumabag sa batas. Nilapastangan niya ang kanyang kamahalan at pinababa bilang concubine. Kailangan niyang lumipat mula sa Lasting Joy Palace at ikukulong siya ng 3 buwan. Isusulat niya ng 100 beses ang mga patakaran ng palasyo. Opo, mahal na hari. Hindi. Mahal na hari, hindi niyo po pwedeng gawin to sa akin. Mahal na hari. Tungkol sa mga tagapagsilbi na to, hilahin sila palabas. Bugbugin sila hanggang mamatay. Dalhin na sila. Mahal na hari, maawa po kayo, mahal na hari. Mahal na hari, maawa po kayo. Kakasabi mo lang na mas madali pang patayin siya kaysa durugin ang isang langgam. Mahal na hari, ako. Hindi ko po ginawa. Sa buong buhay ko, lagi kong kinamumuhian yung mga taong tinatakot ang akin. Mahal na hari, Chester, hindi ko na po uulitin. Sampalin siya. Oo, mahal na hari.
Mahal na hari, wag po. Ang babala ng pagdanak ng dugo, nangyari na. Babalik na ako. Saan ka pupunta? Pagod na ako. Uuwi na lang ako para matulog. Tapos na akong manood. Ano bang meron dito? Grabe, ang daming dugo. Palabasin mo na sila. Hindi ka ba natatakot? Napapatayin kita? Hindi mo ako papatayin. Hindi pa ngayon, at least. Oh? Bakit sigurado ka? Dahil sa mga mata mo. Kapag pumapatay ka, iba yung tingin mo. Yung pagtingin mo sa akin nagpapakita ng kuryosidad, pagmamasid, interes at frustrasyon. Pero walang intensyon na pumatay. So iniisip mo na sobrang espesyal ako? Para sa'yo? Hindi naman talaga espesyal. Pero buti na lang, hindi kita nainis. Dahil naglalaro ako ng basketball, pwede ba akong mag-request kahit kaunti? Sige, sabihin mo. Sa susunod, pwede bang sa ibang lugar mo asikasuhin ang mga tao? Kanina kasi, nandito ka at si Noble Consort Florence, ang ingay-ingay talaga. Natakot tuloy lahat ng isda ko. Ngayon, hindi na sila maglalabasan ng kahit 3 araw. Luna, ikaw ang pinaka-interesanting babae na nakilala ko. Papangakuan kita. Sa susunod, malayo na ako magpapatayan. Sa lawa mo. Sige na nga, kung sabi mo. Parang ang creepy mo magsalita. Ano bang problema mo? Your Majesty, buti na lang pinanigan ka ni His Majesty. Kung hindi, wasak tayo ngayon. Hindi niya ako kinakampihan. Halata namang natatakot lang siya na pag namatay ako, maboboring siya. Pero kamahalan, sinabi mong may dugong mangyayari kay Noble Consort Florence. At nangyari nga, kailan ka pa natutong manghula? Wala akong alam doon. Hindi mo ba nakita kanina? Anong nakita? Pagdating pa lang ni Noble Consort Florence, dumating din si Victor. Nakatingin lang siya sa tabi-tabi. Isipin mo. Tinakot ni Florence si Empress na sobrang interesante na para sa kanya ngayon. Paano nga ba siya makakaiwas sa disgrasya? Ah, ganun pala. Kamahalan, ang talino mo talaga. Tara na. Kamahalan, saan pa tayo pupunta? Balik sa paggawa ng tirador para manghuli ng ibon, syempre. Kung hindi ako nakapag-practice ng todo sa panghuhuli ng ibon sa Summerland noon, lagot ako ngayon. Tara na. Dahan-dahan lang. Bakit siya? Hindi nga siya nagsusumikap, pero siya pa rin ang paborito ni Sir. Siguro kaya siya ang pinili? Kasi hindi siya nagpapakahirap. Tingnan mo tayo. Ilang taon na tayong naglalaban. Ano bang napala natin? Sina, tama na. Nandito ka ba para makita ako o para pag-usapan si Consuelo San Gabriel? Narinig ko mula sa mga staff na simula nang nangyari sa pool, araw-araw daw si Sir. Isang buwan na, pagkagaling sa trabaho, diretso agad sa Evertrust Palace. Yang si Consuelo San Gabriel. Isang araw, gagantihan ko siya. Bilis na. Victor, araw-araw siyang pumupunta ng isang buwan. Tahimik lang siya. Pinapanood lang niya ako habang nagpapakain ng isda at naglalaro ng langgam. Ano ba talaga ginagawa niya? Sir, mga bihirang perlas ito mula sa kanluran. Siyam lahat-lahat. Lahat kasing laki ng holen. Talagang pang isang klase lang itong mga ito. Ikaw? Halika dito. May problema ba? Ma'am, mga bihirang perlas ito mula sa kanluran. Talagang pang isang klase lang itong mga ito. Matigas ba? Ang mga ito? Ano? Tinanong ko kung itong mga perlas ay sapat na katigasan. Gagamitin ko sana bilang bala sa tirador ko para barilin ang mga maya. Tinitingnan ko lang kung mabubuwal ko sila. Kakagawa ko lang ng tirador na to ngayon. Tamang-tama ang laki nito. Hindi ba gagana to? Kamahalan, itong mga perlas ng silangan, bawat isa ay napakahalaga. Ikaw.
Ayos lang, kalimutan mo na. Mas okay pa ang mga bato ko. Kailangan ko lang hanaping isa-isa. Ang hirap naman. Eto, kunin mo. Kapag naggamit mo talaga, ang mga perlas na to para pabagsakin ang maya, ibibigay ko sa iyo ang pamingwit. Para mamangka. Ipapalit ang isang perlas sa pamingwit. Mukhang patas na kasunduan. Bilisan mo, hanapin mo sila. Kailangan makita lahat ng perlas ng silangan. Walang pwedeng mawala kahit isa. Kamahalan, bakit hindi ka muna magpahinga? Oo nga, tama. Kamahalan, magpahinga ka muna saglit. O kaya, baka pwedeng magpakain ka na lang ng isda? Hindi pwede. Sinabi ni Kamahalan na basta matamaan ko ang isang ibon, ibibigay niya sa akin ang pamingwit. Ito ang pangarap ko sa buhay. Tandaan mo, ikaw ang prinsipe ng Northreach. Yung mga nasa paligid mo, pawang masasamang tao na gusto kang lamunin ng buhay. Kaya kailangan mong maging matatag. Kung hindi, pareho tayong mamamatay. Empress, tinamaan mo ba ang ibon? Hindi pa. Dalhin mo ang pamingwit at tirador. Kay Her Majesty. Opo. Your Majesty, mahigit kalahating buwan ka ng ganito. Hindi mo talaga pwedeng ipagpatuloy to. Itong mga beads sobrang bilog at madulas, wala talagang silbi. Para lang makuha ang pamingwit, kailangan kong magpakumbaba para mapasaya si Victor. Ay, Your Majesty, tingnan mo ang dinala ko para sa'yo. Para sa akin ba ito? Oh, Your Majesty. Ang tirador na to, sobrang ganda. Tsaka itong mga bato, sakto pang tumama ng mga ibon. Gusto mo? Gusto ko, syempre, ito ang pinaka. Perpektong regalo na natanggap ko. Natutuwa akong gusto mo. Pinakuha ko rin kay Chester ang pamingwit. Macy, tara, mangisda tayo. Opo. May kumagat na namang isda. Grabe, kagalang-galang na mahal na hari. Ang laki ng isdang to. Syempre naman. Mahal na hari, talagang kakaiba si mahal na reyna. 3 araw ng sunod-sunod. Hinuhuli niya yung isda, tapos pinapalaya ulit, tapos nangingisda na naman siya. Parang hindi siya nauubusan ng gana. Patawad po kung parang sumobra ang daldal ko. Mahal na hari, heto na po ang hapunan. Hayop. Alam na talaga ng kusinang panghari kung ano ang panlasa ko ngayon. Oh, ito. Tikman mo. Sakto ang pagkakaluto ng drumstick na to. Malutong ang balat, tapos yung laman sa loob malambot at malasa. Sige, subukan mo. Kumusta? Masarap ba? Ayos lang. Hindi mo yan sinasabi ng sinsero. Nung kumagat ka kanina, kitang-kita na nagliwanag yung mga mata mo. Gabi-gabi't araw-araw nagtatrabaho si mahal na hari. Kailangan mo ng balanseng pagkain. Huwag kang maging pihikan sa pagkain. Palagi nang naglalaro ng apoy si mahal na reyna. Pero hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin siya. Grabe, parang milagro na to. Itong diktador na to, hindi naman pala siya nakakatakot. Medyo pihikan lang pala siya sa pagkain. Parang medyo malungkot din siya minsan.
Luna, Oo? noong andun ka sa Summerland, ganito rin ba ang naging buhay mo noon? Ganon ka ba namuhay noon sa Summerland? Parang ganun nga. Ganito ka rin dati? Malaya? Sa estate ni Minister Raymond, hindi ko magawa to ng lantaran. Baka baliin pa ni Papa ang mga binti ko. Lahat ng trip ko palihim lang. Minsan, palihim akong umaakyat sa tuktok ng pinakamataas na locust tree. O kaya, nagtatago ako sa pinakaliblib na kuweba ng bato. Paano naman ang mga kapatid mong babae? Sila? Abala sila. Nag-aaral ng musika, chess at sining. Abala sa pagburda. Abala sa paglalaban-laban para maging top talent ng kapital. Abala sa pagpapasaya kay Papa. Ayaw mo bang pasayahin siya? Bakit ko gagawin? Hindi nga niya ako binilhan ng fishing rod. Galit ka ba sa kanya? Galit ka ba na ginamit ka lang niyang piyesa? At ipinadala sa dayuan? Hindi. Walang karapatan ng isang basurang itinapon na magalit sa nagtapon. Pero, palagay ko, nakakaawa sila. Nakakaawa? Oh. 17 ang anak ni Papa, pero wala ni isa sa kanila ang namuhay para sa sarili nila. Para sa expectations ng iba sila namumuhay, at sa mga patakaran ng bahay. Parang pinong puppet ang buhay nila. Mga buhay nila, hindi naging kanila mula simula. Pero ako, napalpak, ang pinakamalaya. Hindi ba't nakakaawa sila? Luna, Ano? Itong pakiramdam na to. Ang weird. Ano kaya ito? Wala na. Matulog ka na. Maharlika, ang Mid-Autumn na handaan ay sa loob ng 3 araw na lang. Kailangan mo nang simulan ang paghahanda. Ayon sa tradisyon, dapat dumalo ang emperatris. Bukod pa dito, kailangan mo ring nasa tabi ni Maharlika. Hindi ba pwedeng hindi na lang ako pumunta? Ay, Maharlika, para sa Mid-Autumn na handaan, kailangan mo talagang nasa tabi ni Maharlika. Matagal na itong tradisyon. Hindi ito pwedeng labagin. Bukod pa dito, ito rin ang unang pagkakataon mo bilang emperatris na opisyal kang magpapakita sa lahat ng mga opisyales. Sa lahat ng aspeto, kailangan mo talagang pumunta. Maharlika, ikaw na ang emperatris ng Northreach ngayon, ina ng bansa. Hindi tama na hindi ka dumalo. Pero sa handaan, kailangan kong magsuot ng napakaraming sapin, mabibigat na palamuti sa ulo, at magsalita ng mga bagay na hindi ko naman ibig sabihin. Nakakapagod ng isipin pa lang. Ay, Maharlika. Sisi, alam ko na. Pataw ni Victor ang mga ito. Gets ko? Maharlika, lahat ng ito ay bagong gawa. Pumili ka na. Maharlika, pag naglakad ka, dapat tama lang ang sukat ng mga hakbang mo. Huwag masyadong malaki dahil parang wala kang disiplina sa bahay. Pero huwag ding masyadong maliit dahil mukha kang mahiyain. Kapag hawak ang baso mo, dapat tama lang ang pagkakakuyom ng mga daliri mo. At kapag ngumiti ka, dapat perpekto ang kurba ng labi mo. Maharlika, ito ang unang beses mo. Dapat walang magkamali. Kung hindi, kukutsain ka ng mga tao. Ay, hayaan mo silang mangutya. Hindi naman ako mamamatay dahil doon. Tara na. Gumalaw na tayo. Dumating na ang kanyang kamahalan. Dumating na ang kanyang kamahalan, ang Emperatrice. Magandang araw po, kanyang kamahalan. Magandang araw po, kanyang kamahalan, Emperatrice. Maaari na kayong tumayo. Salamat po, kanyang kamahalan. Salamat po, kanyang kamahalan, Emperatrice. Pinong Emperatrice,
Siya ang nakakakalma sa ugali ng kanyang kamahalan. Kaya naman, hindi nakakapagtaka, sobrang kakaiba ng kanyang dating. Simula nang lumipat si Emperatrice sa gitnang palasyo, matagal nang hindi nag-utos ng pagpapatay si kanyang kamahalan. Yan ay isang tunay na biyaya para sa ating bansa. Kanyang kamahalan, nandito rin si Consort Florence. Ayun siya. At yung Grand General na nasa pinakaharap ay tatay niya. Gumaling na ang mga pilat sa mukha niya, pero yung pilat sa puso niya malamang hindi na mawawala. Kanyang kamahalan, gusto ko pong mag-toast para sa inyo. Sana'y maging malusog kayo. At umunlad pa ang kaharian. Itong baso, itinataas ko para sa kanyang kamahalan. Sa mga nakaraang araw, medyo wala ako sa sarili. Hindi maganda ang inasal ko. At nakasakit ako kay kanyang kamahalan. Sana'y maging malawak ang pangunawa ninyo. At huwag niyong pantayan ang pagdadala ko. Itong alak, ang tapang ng amoy, parang napakahapdi. Ayoko talaga siyang inumin. Naa-appreciate ko ang pakay, pero itong alak, hindi ko talaga maiinom. Kung hindi mag-iinom si kanyang kamahalan, ibig sabihin siguro, hindi pa niya ako pinapatawad. Sa puso ko, malamang, hindi na ako mapapanatag. Si, ang demanding mo naman. So, ikaw na lang muna ang uminom ng kalahating baso para makita ang tunay mong intensyon. Ha? Anong problema? Takot ka bang nilason mo? Grabe, hindi nga. Nilason mo nga talaga. Kamahalan, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ako, talagang nandito ako para humingi ng tawad. Itong alak na ito. Itong alak ay walang problema. Ayos lang. Dahil talagang taos-puso kang humihingi ng tawad, kaya itong alak, dapat ikaw na mismo ang uminom. Kamahalan, natatakot akong hindi iyon nararapat. Anong hindi nararapat dun? Ikaw mismo ang nagsabi. Wala namang lason sa alak na ito. Kaya, kung ikaw ang uminom o ako, anong pinagkaiba? Ikaw. Ayos. Tikman mo para sa akin. Sabihin mo kung ang alak na ito ay matamis, mapait, o kung lasa ito ng sariling mong bituka na nabubulok. Kamahalan, si Consort Florence ay anak ng Grand General. Talagang hindi tama ang ginagawa ni Kamahalan. Bukod pa doon, ang ama ni Consort Florence, ang Grand General ng Estado, ay nandito mismo. Paano naman ang dangal ng Grand General, Kamahalan? Kamahalan, sumobra na ang Empress. Pinupuntirya niya ang anak ng tapat na opisyal. Nagpapasimula ng hidwaan sa pagitan mo at ng mga tauhan mo. Naglalakas loob akong hingin sa iyo, Kamahalan. Naparusahan ang Empress. Kamahalan, ipaglaban mo ako. Sandali lang. Sobrang walang makatuwiran kayo. Ayaw ko lang talagang inumin ang alak na yan. Paano naging pag-uudyok ng hidwaan yon? Bakit pinalalaki niyo ang gulo at gusto niyo pa akong maparusahan? Ang sinabi ng Empress ay siya ring sinasabi ko. Florence, itong alak na ito, ikaw ang uminom. Hindi. Hindi ko iinumin iyan. Kung ayaw inumin ni Florence kung ganon, pilitin siyang inumin. Hindi. Sandali lang. Pakawalan niyo ako. Ama, iligtas mo ako. Sandali. Kamahalan. Dahil lang sa hinala ng Empress. Ganun na lang. Ipapahiya mo ang anak ko. Hindi ko yan papayagan. Ay nako. Ganun ba talaga kahirap? Kung may laso ng alak o wala, malalaman din natin agad. Ngayon, gusto mo pa ba akong mag-inom? Sa alak na ito, may nakakamatay na lason na mabilis kumilos. Ang paglalason sa Emperatrice ay isang krimen na pinarurusahan ng ganap na pagpuksa. Grand General, hindi mo ba ipapaliwanag ang iyong sarili? Hindi ako yon. Mahal na Emperatrice, maawa po kayo. Ako'y walang kasalanan. Mahal na Emperatrice, hindi kailanman gagawin ni Noble Consort Florence ito.
Si Consuelo San Gabriel ang dapat ay nagpaparatang kay Consort Florence. Siya iyon. Nilason niya ang sarili niya para lang isabotahe ako. Oo, tama. Siya ang gumagawa ng paraan para masabutahe ako. Mahal na Emperatrice, pakilinig sa katotohanan. Tama ka. Ituloy mo lang ang drama. Manonood na lang ako. Chester, Nandito ako. ipalabas ang utos ko. Sinubukan ni Noble Consort Florence na patayin ang Emperatrice. Hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan. Lasanin siya. Opo. Hindi. Ang tatay ko ang Grand General. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Mahal na emperador, pakisuyo. Pag-isipan niyo po uli. Malalim ang epekto nito. Kung papatayin niyo siya agad, maaaring mawalan ng moral ang mga sundalo sa hangganan. Grand General, ginagamit mo ba ang kapangyarihan ng militar? Para takutin ako? Ako. Hindi maglalakas loob. Hindi maglalakas loob? Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ay ang tinatakot. Ipalabas ang utos ko. Salakayin at kunin ang buong ari-arian ng Grand General. Sa loob ng 3 henerasyon, lahat ng lalaking kamag-anak ay agad nabibitayin. Ang lahat ng babaeng kamag-anak ay ipapadala sa sex trade. Hindi na sila makakabangon. Para kay Consort Florence, lasonin siya agad. Mahal na hari. Ito po ang ebidensiyang nahanap kay Grand General. Ito ang mga lihim niyang sulat sa kalabang estado at ang talaan ng armas para sa pinaplanong pag-aalsa. Ipaubaya sa Korte Suprema ang buong investigasyon. Lahat ng sangkot sa kasong ito ay bitayin agad, walang patawad. Panahon na magpasok sa korte ng sarili kong bagong henerasyon. Matalino po kayong talaga, mahal na hari. Sakto pala, kamusta na nga pala si kanyang reyna nitong mga huli? Mahal na hari, si kanyang reyna ay gaya pa rin ng dati. Araw-araw sa palasyo ng Evertrust. Kumakain siya ng mga mamon, nangangisda at nagmamasid ng mga ibon. Paminsan-minsan, nagbibilad siya sa araw sa may patio. Wala po talagang kakaiba na dapat iulat. Naalala ko. Hindi ba't sinabi niya noong huli na gusto raw niyang magbasa ng mga nobela? Ay oo nga po. Nabanggit nga po yun ni kanyang reyna. Sabi niya, masyadong boring daw ang mga libro sa palasyo. Puro tungkol sa mabibigat na prinsipyo ng pamumuno. Pinapamigat lang daw sa ulo niya. Manggolekta ka ng iba, dalhin mo sa kanya. Aasikasuhin ko po agad. Mahal na hari, hindi niyo po alam. Lahat ng tao sa palasyo na konektado kay Concubine Huay, kinaladkad sa Council of Justice. Sabi nila, buong gabi raw ang mga sigaw. Mahal na hari, paano niyo po nalaman na may lason ang alak? Hinulaan ko lang. Hinulaan lang? Kapag ang isang tao ay talagang guilty, umiilag ang mga mata niya, duwag siya, hindi makapag-angat ng tingin sa'yo. Pero sa paningin niya, galit at pagiging mayabang lang ang nakita ko. Bukod pa doon, talagang ayoko lang uminom ng alak noong araw na yon. Pero naging ganon siya dahil sobrang nerbiyosa niya. Gets ko na. Ang galing niyo talaga, mahal na hari. Sobrang namamangha ako. Akala niya siya ang mangangaso at ako ang kanyang huli. Sayang lang, sanay na akong tumambay at magmasid ng ibon. Luma na sa akin, yung mga bitag niya. Mahal na hari, nagdala po ng mamahaling regalo ang mga Imperial Concubine at hinihintay kayong makita sa labas ng Evertrust Palace. Nakakabuwisit. Macy, kunin mo lahat ng regalo. Itago mo ang mga pagkain. Ilagay mo ang iba sa bodega. Opo. Ano po ang ipapasabi ko sa mga ginang? Sabihin mo lang. Sabihin mong may sakit ako. Grabe, talagang may sakit ako ngayon. Baka mahawa ko pa sila. Pauwiin mo na sila. Opo. Ako na po ang bahala magpaalam sa kanila. Mahal na reyna, nalaman ni kanyang hari na mahilig kayo sa mga nobela, kaya pinakolekta niya ako ng ilan. Tingnan niyo po kung gusto niyo itong mga to.
Mga nobela pala ito. Ayos to. Mas gusto ko pa to kaysa ginseng o antler ng usa. 10,000 beses na mas mahusay. Hindi lang doble, 100,000 beses pa. Uy, pasalamatan mo si kanyang hari para sa akin. Sabihin mo sa kanya. Na grabe, nagustuhan ko talaga ang regalong to. Ah, buti naman at nagustuhan nyo. Sige po, hindi ko na kayo istorbohin sa pagbabasa. Mauna na po ako. Ayos to. Ngayon, makakabalik na naman ako sa pagiging tambay ko ng tahimik. Ang tapang ng amoy ng dugo. Bikto, nahaharangan mo ang araw ko. Lumalamig na. Mag-ingat ka, baka magkasipon ka. Ay, Wala ka bang gustong itanong sa akin? tanong tungkol saan? Tungkol kay Consabina Florence. Tungkol sa estate ni General. Tungkol sa yung lason sa inumin. Bakit? Tanong kung paano mo siya pinatay. Hindi naman ako nasasarapan pag natututo ng ganyan. Wala naman akong pake. Hanggat hindi nito pinipigilan. Ang pagtulog at pangingisda ko araw-araw. Kailangan mo lang gawin ang gusto mo. Oo nga, Gutom ka ba? gusto ko ng inihaw na karne ng usa, pakpak na may pulot, at kristal na siomay ng hipon. Ayos, lahat ng iyan paborito ko. Hindi ko gusto ang mga iyan. Ikaw na kumain, huwag mong sayangin. Hindi pa rin tayo masyadong nag-uusap, pero ramdam ko na may nagbago. Consuelo San Gabriel. Ano na? Yung librong binigay ko sa'yo, nabasa mo ba yon? Oo, nabasa ko. Pero, hindi ko masyadong nagustuhan. Anong klase ba ang gusto mo? Gusto ko yung mga kwento na, ang matapang na bayani, hindi napupunta sa prinsesa, kundi dala ang espada at isang bote ng alak, naglalakbay lang siya, sa mundo. Kasi masyadong matrabaho ang mga prinsesa. Sobrang dami ng mga rules at walang kalayaan. Mas maganda ang malayang maglakbay. Kung hindi ka prinsesa, anong pinakagusto mong gawin? Ako, gusto kong makahanap ng lugar malapit sa bundok at tubig. Magpatayo ng maliit na kubo, mag-alaga ng mga pato at gansa, at maghukay ng malaking fish pond. Araw-araw, mangingisda lang ako, magpaaraw at matulog. Gusto kong ganyan na lang ang buong buhay ko. Ikaw naman? Kung hindi ka emperador, anong gusto mong maging? Maging isang mandirigma, Ha? isang tao, isang espada, isang boteng alak. Naglalakbay sa mundo, walang iniisip na obligasyon. Itong malamig na makapangyarihang diktador, sa totoo, nakakaawa rin pala siya. Kalayaan? Yun ang bagay na hindi niya makukuha kailanman. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Hindi ko talaga nakita ng maayos kanina. Hindi nabibilang ang galaw na yon. Isa pa. Pero, 3 beses mo nang binawi ang galaw mo. Kasi nga, masyado kang magaling sa chess. Hindi ito patas. Dahan-dahan ka naman sa akin. Kalahati ng kaharian, ibinigay ko na sa'yo. Ibigay mo na rin ang kalahati pa. Para buo na. Ikaw na ang tira. Victor Estrad, ginagawa mo ba ito ng sadya? Ayoko na makipaglaro sa'yo. Simula pa noong Mid-Autumn Banquet, si Victor ang humahawak ng mga usaping panggobyerno sa araw. Siya ang malamig at walang awang emperador ng Northreach. Kapag may oras siya, pumupunta siya sa Evertrust Palace para mangisda at kumain kasama ko. Paminsan-minsan, pati nagkukwento siya tungkol sa dating dinastiya. Hindi ko namalayan, parang ang tahimik at perpekto ng lahat.
Pakiramdam ko nga, kung ganito lang ang buhay, ay hindi na masama. Pero, panandalian lang talaga ang mapayapang araw. Lalo pa dito sa palasyo, kung saan lahat ay naglalaban para sa kapangyarihan. Si kanyang kamahalan nga mismo ang pumatay kay Grand General. Pati lahat ng mga tauhan na taon kong nilagay ng maingat, tinanggal niya lahat. Siya mismo ang nag-alis. Si Empress Dowager iyon. Narinig ko, lahat ng ito ay dahil sa bagong Empress mula sa Summerland. Nakakatawa. Gusto kong makita kung iniisip ng Empress na yon na untouchable siya. Kanyang kamahalan, may ipinadala si Eunuch Chester na balita. Sinabi niya na pumunta si kanyang kamahalan sa drill grounds sa labas ng syudad para sa military review. Babalik lang daw siya mamayang gabi. Kayo na. Walang saysay mangisda ng mag-isa. Babalik na ako para matulog. Kanyang kamahalan, may nangyaring masama. Malaking problema na ito. Anong nangyayari? Huwag kang kabahan, dahan-dahan lang. Dumating na si Empress Dowager. May kasama siyang maraming tao. Ni hindi naglakas loob harangin siya ng mga gwardiya sa gate. Papunta na sila dito ngayon. Si Empress Dowager. Inang ang hari sa kapanganakan. Matagal na siyang namatay bago pa maging hari ang kanyang kamahalan. Ang kasalukuyang Empress Dowager ay ang pangalawang asawa ng yumaong emperador, Eleanor Fairchild. Parang nabanggit niya iyon minsan. Pinayagan niya siyang kunin ang titulong iyon para sa obligasyon kay magulang, kaya naging Empress Dowager siya. Pero pinaalis niya ito papuntang Tranquil Abbey. Sabi para sa pagdarasal, pero totoo, parang house arrest yun. Tama. Matagal nang namamayani si Eleanor Fairchild sa palasyo. Ang lalim na ng ugat at sobrang talino niya magplano. Bigla siyang pumunta rito ngayong araw. Baka nga may balak siyang gulo. Bakit kaya siya nandito? Hindi ko rin alam. Yung matandang alalay ni Empress Dowager, maingay na sumisigaw tungkol sa pag-aayos ng lahat para sa hari. Sandali na lang nasa court na sila. See? Gusto ko rin makita kung paano niya ayusin ang lahat dito. Matsi. Oh, nandito ako. Ilipat mo ang upuan ko sa gitna ng courtyard. Tapos painitan mo ako ng tsaa yung pinatuyong chrysanthemum tea na ginawa ko nung nakaraan. Ang chrysanthemum tea na to, sobrang perpekto ng pagkatuyo. So, ikaw pala yung galing sa Summerland, Consuelo San Gabriel Winslow. Ako nga yun. Narinig ko na ang mga kwento na nanggaganyak ka ng mga tao. Niloko mo si kanyang kamahalan. Ginulo mo ang kababaihan sa palasyo. At nagdulot ka ng kaguluhan sa buong palasyo. Grabe naman ang paratang na yan. Mukhang si kanyang kamahalan ay nagdala ng lahat ng sombrero mula sa pagawaan para lang sa akin. May lakas ka ng loob sumuway sa akin? Wala kang galang sa ranggo. Sobrang kawalang galang na ito. Niloko mo si kanyang kamahalan. Pininsala mo ang mga kabit. Walang moralidad ang ginawa mong ito. Isang emperatris na kagaya mong suwail at walang moralidad, hindi karapat-dapat sa selyo ng Phoenix ni maging ina ng ating bansa. Mga gwardiya, dalhin ang masamang emperatris na ito sa konseho ng katarungan. Bigyan siya ng 100 palo, alisan ng titulo, at itapon sa malamig na palasyo. Opo, kanyang kamahalan. Ako ang emperatris. Kanyang kamahalan, mas mabuting pag-isipan niyo ito ng mabuti. Pagmamay-ari ako ni kanyang kamahalan. Ako ang prinsesa na ipinadala mula Summerland para sa alyansang ito. Talaga bang? Nangangahas kang galawin ako? May lakas ka pa rin ng loob sumagot? Gawin nyo na. Mayabang ka pa rin dito. Kung hindi kita bibigyan ng leksyon, hindi ka matututo. Akin na boto. Kanyang kamahalan. Nagpapakitang gilas po kayo ng kapangyarihan. Kanyang kamahalan? Anong ginagawa nyo rito? Hindi ba't nasa training ground kayo? Kung hindi ako pumunta, paano ko makikita ang galing niyong umarte? Gusto ko lang pong tumulong sa inyo na disiplinahin ang Emperatrice. Disiplinahin? Hindi ka karapat-dapat. Siya ang aking Emperatrice. At ina ng Summerland. Kung tama o mali siya, ako lang ang may karapatang husgahan.
Sino ka ba? Kanyang kamahalan. Ako ang nanay niyo, ang dakilang emperatris na biyuda. Paano niyo ako napagsasalitaan ng ganyan dahil lang sa isang dayuhan? Walang galang ito sa magulang. Nanay? Ang tunay kong ina, lason mo 10 taon na ang nakalipas. Gamit ang isang tasa ng may lason na alak. Hindi totoo yan. Hindi ko ginawa yon. Namatay ang nanay mo sa sakit. Ang yumao nating emperador. Inimbestigahan na yan at tapos na ang usapan. Kung sasabihin mo yan, inaalipusta mo ang alaala ng yumao nating emperador. Ngayon, paano kaya kung lasonin din kita? Matagal na kitang binalaan na sumunod ka lang sa ayos. Dapat ay nanatili ka na lang sa Tranquil Abbey, nagdadasal at nagmumuni-muni. Pwede sanang pinayagan kitang magretiro na may dignidad bilang isang Empress Dowager. Pero ikaw, talagang pinilit mo akong sumagot. Kamahalan, nagkamali ako. Patawarin mo po ako. Akala mo dahil umalis ako ng lungsod, pwede mo nang gawin ang gusto mo. Akala mo, hindi ko alam. Ang mga espiya mong inilagay? Kaya pala, alam mo pala ang lahat simula't simula pa. Pag-alis natin ngayon, isa lang palang patibong ito. Chester Byrne. Narito po ang inyong lingkod. Tanggapin mo ang utos ko. Si Empress Dowager Eleanor Fairchild ay kumilos ng kahiyahiya. Hindi na siya karapat-dapat sa kanyang posisyon at nakipagsabwatan laban sa Inner Circle. Simula sa araw na ito, alisan siya ng kanyang ranggo. Gawin siyang karaniwang mamamayan. Ibalik siya sa Tranquil Abbey. Hindi na siya dapat makalabas kailanman ng mga pintuang iyon. Victor, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang Empress na personal na hinirang ng ama mo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Patay na ang yumaong emperador. Sa tingin mo ba, magagawa pa niya akong kontrolin? Para sa natitira, patayin silang lahat. Uminom ka muna ng tsaa. Pakalma ka muna at tanggalin mo yung pagnanasa mong pumatay. Mapait ito. Laging mapait ang totoong gamot. Ikaw talaga eh. Talagang ano? Lumalamig na. Pumasok na tayo sa loob. Hindi ka ba? Talagang natakot kanina? Ano naman ang dapat ikatakot? Kahit si Empress Dowager Eleanor Fairchild dumating dito para guluhin ako, matagal ko nang nilalaro ang ganitong laro. Hindi ako basta-basta nagpapatalo. Tsaka, alam kong babalik ka. Paano mo nalaman? Kasi, hindi mo matitiis. Hindi mo matitiis na paalisin ang isang empress na nakakakuha ng interes mo. Hindi yon. Kung ganon, ano? Kasi, ikaw ang kahinaan ko. Kanina sa training grounds, nagpasabi si Chester na si Eleanor Fairchild ay pumasok sa palasyo at dumiretso sa Evertrust Palace. Sa oras na yon, totoong natakot ako. Sa lahat ng taon na to, pinatay ko ang tatay ko para sa trono, nilinis ang korte, at pinasuko ang mga rebelyon. Kailanman, hindi ako natakot. Pero sa sandaling iyon, totoong natakot ako. Natakot akong baka paghuli akong bumalik. Hindi na kita muling makita. So, may malambot din pala siyang side. Tigilan mo na ang pagdrama. Nakabalik ka sa tamang oras. Ayos lang ako. Luna, Ano? i-promise mo sa akin. Mula ngayon, pwede ba? Na hindi mo na ako muli iparamdam ng ganito? Siyempre. Dahil ikaw ang pinakaunang tao na game makipag-fishing sa akin. Simula noon, Evertrust Palace ang naging pinakamisteryosong lugar sa palasyo. Walang naglakas loob sumubok sa akin. Ako naman, kumain at natulog ayon sa gusto ko, nagbasa ng mga kwento, nanghuli ng ibon, at ng isda. Wala akong pinalampas. Pero, yung madali at masarap na buhay na yon, di nagtagal.
May agarang balita mula sa hangganan. Sumasalakay ang mga hilagang tribo. May agarang balita mula sa hangganan. Sumasalakay ang mga hilagang tribo. Tumatawid ang mga barbaro sa hangganan natin at pumapatay ng mga kababayan natin. Mga kasama, may swestiyon ba kayo? Mahal na Hari, kakaahon lang natin sa gulo sa loob at matindi ang paghina natin. Hindi pa rin matatag ang korte, kaya hindi pwedeng magmadali. Malika, Ministro Raymond. Ang mga hilagang tribo nakakainis lang, pero hindi tayo pwedeng mawalan ng teritoryo. Kung hindi, nasaan ang dangal ng mahal na hari? Iminumungkahi kong magpadala agad ng hukbo. Laban. Gamit ano? Wala ng pera, ang kaban ng bayan, at kulang ang supply. Baka magkaproblema pa tayo. Pero hindi tayo pwedeng walang gawin habang sinasalakay nila ang bansa at kinukuha ang lupa natin. Pero kung wala namang supply, paano tayo lalaban sa digmaan? Kung walang supply, para saan pa ang kagawaran ng pananalapi? Siya, alam kong naiirita ka. Alam kong abala ka. Pero kailangan mo pa rin kumain. Huwag mong ibunton sa pagkain yan. Matindi talaga ang galaw ng mga barbarong kabalyero. Pero hindi magkasundo ang mga ministro. Yung mga gusto ng digmaan, mga batang general yan na mainit ang ulo, punong-puno ng alab, pero hindi naiintindihan kung gaano kalakas ang kabalyero. Yung mga gusto ng kapayapaan, mga tusong mamang veterano naman. Takot sila na mauubos ang yaman ng bansa at masisira ang sarili nilang interes. Sabihin mo nga, kanino ba ako? Makikinig? Tinatanong mo ako? Usaping pangbansa ito. At ikaw ang ina ng bayan. Hindi ko alam. Wala akong alam sa digmaan. Tama. Hindi dapat pinag-uusapan sa'yo ang ganitong stress. Ang inaalala mo lang ay kung ano ang ulam, alin ang masarap, at kung kakagat ba ang isda sa ilog ngayon. Wala akong alam sa digmaan. Pero may sasabihin ako sa'yo. May isang klase ng isda na sobrang talino. Kahit anong pain gamitin mo, hindi papatol. Alam mo kung bakit? Kasi ang kinakain lang niya ay buhay na maliliit na isda. Kaya, para mahuli ang isdang ganito, hindi mo siya pwedeng painan ng pain. Ano ang dapat kong gamitin? Kailangan mong gamitin ang mas maliit at mahihinang isda bilang pain. Hayaan mong ang mga maliit na isda ang pumapasan papunta sa lambat na inilagay natin. Pain. Magkunwari kang mahina sa kalaban, akitin sila palalim, at sa huli, lipulin sila. Consuelo San Gabriel. Ikaw talaga ang swerte ko sa buhay. Malansa ang mga kamay ko. Alam ko na ang gagawin ko. Kung alam mo na, gawin mo na lang. Ayokong ang taong katabi ko ay mukhang balisa habang kumakain. Nasisira talaga ang gana ko. Ipalabas ang lihim kong kautusan. Iutos kay General Harrison na pangunahan ang 30,000 sundalo para bantayan ang daang Wild Goose. Depensa lang, huwag sumugod, magpanggap tayong kulang ang tao natin. Iutos kay General Jack na manguna sa 50,000 piling sundalo sa maliit na landas sa kanluran para salakayin ang likod ng kalaban at putulin ang supply nila. Pagkatapos, magpadala ng tao sa mga tribo para magpakalat ng chismis. Sabihin na ang kanilang khan ay nabili na namin at ang pagsalakay na ito ay para lang alisin ang kalaban niya. Oo, mahal na Ginoo. Consuelo San Gabriel. Oh. Kapag natapos ko ang laban na ito, dadalhin kita sa labas ng hangganan para makita ang mga bituin. Mas malalaki at mas maliwanag ang mga bituin doon kaysa sa mga nasa palasyo. Siya. Kamahalan, dapat hindi ka na nagpapakasapalaran ng ganito. Isa lang naman yan na maliit na probinsya sa hangganan. Bakit ka pa mag-aabala na manguna? Tama siya, kamahalan. Ikaw ang haligi ng bansa na ito. Paano ka papasok sa digmaan at ilalagay ang sarili mong buhay sa panganib? Nasa iyo ang seguridad ng buong estado. Kung ikaw mismo ang aakyat sa linya ng labanan, ano na ang mangyayari sa pamana natin? Kanino tatakbo ang mga tao? Hindi tatagal ang bayan natin ng isang araw kung wala ang pinuno, kamahalan.
Ang usapin ng digmaan dapat na sa mga general na lang. Pakiusap, isip-isipin mo ulit, kamahalan. Pakiusap, pag-isipan mo ulit. Ipagtatanggol ko ang sarili. Kaharian ko. Poprotektahan ko ang sarili kong mga tao. Kung may magsalita pa, sasama ka sa akin. Ipaparanas ko sa inyo mismo kung ano ang lasa ng tabak ng dayuhan. Kamahalan, may mali. Pupunta raw sa harap si Kamahalan. Hindi siya mapigilan ng mga ministro. Pakiusap, pigilan mo siya. Huwag kang mag-alala, okay lang yan. Kamahalan, bakit parang hindi ka man lang nababahala? Kasi, alam kong mananalo siya. Alam kong babalik siyang ligtas. Pero paano kung... Walang paano kung... Hindi niya maiintindihan. Sa amin ni Victor, may hindi na kailangang pag-usapan. Alam na namin ang isa't isa. Alis na ako. Sige, bumalik ka agad. Huwag mo akong gawing late sa lunch. Wala kang puso ah. Aalis na ako, pero ni hindi mo man lang ako mabigyan ng magandang salita. Mula sa simula, tagumpay na agad, panalo agad, lagi akong nananalo, at yumayaman ng buong bansa. Ang baduy mo. Eh ano gusto mong marinig? Maghintay ka sa akin. Victor. Nung isang araw, nakahuli ako ng malaking karpa. Sobrang dami ng tinik. Hirap akong tanggalin. Kaya tandaan mo, umuwi ka ng maaga para tulungan akong magtanggal ng tinik. Pagbalik ko, ako na. Magtatanggal ng tinik para sa iyo. Maghihintay ako sa iyo. Emperatrice, hindi ka ba magpapaalam kay kanyang kamahalan? Hindi siya yung tipo na mahilig sa mga eksenang may iyakan. Ayoko rin nun. Sobrang corny lang talaga. Victor, siguraduhin mong babalik kang ligtas. Consuelo San Gabriel, ito, ang autorisasyon para sa seguridad. At ang selyo. Autorisasyon? Ang selyo? Para sa akin to? Aalis na ako bukas para sa kampanya. Habang wala ako, bawat salitang bibitawan mo ay parang galing na rin sa akin. Kung may susuway, parusahan mo agad sila at saka na magtanong. Victor, madali akong kabahan. Huwag mo akong takutin. Sa buong lugar na to, ikaw lang talaga ang mapagkakatiwalaan ko. Pero gusto ko lang namang tumahimik at maging walang kwentang emperatrice. Pero itong lugar na to, bahay din naman natin. Basta na lang siyang umalis papuntang harap, pati lahat ng pressure sa Northreach iniwan sa akin. Nakakainis talaga. Bahala na, kakain na muna ako. Ginang, sinabi ng kanyang kamahalan bago siya umalis, huwag ka daw maging maarte sa pagkain. Dapat kumain ka ng mas maraming gulay. Maging mabait ka. Umalis na siya pero kontrolado pa rin niya ako. Sige, kakain na ako. Ayaw makisama ng mga isda ngayon. Tapos na akong mangisda. Tara, mag-shooting na lang tayo. Ano bang problema mo, Luna? Dahil ba may nawawala sa tabi mo?
Matulog ka na lang. Wala kang pwesto sa Winslow Manor. Gago ka. Lumayas ka. Nakakahiya talaga magkaroon ng kapatid na tulad mo. Tingnan mo kung gaano siya kawalang silbi. Para siyang asong gala na hindi pwedeng ligawan, hindi ba? Wala akong anak na ganyan. Lumayas ka dito ngayon din. Huwag kang matakot. Hawak kita. Patayin. Huwag kang matakot. Hawak kita. Tingnan mo ito. Si General Harrison at ang 30,000 niyang tropa ay natatalo sa Wild Goose Pass. Diretso na sumugod ang mga barbarong kabalyerya. Hindi sila mapigilan. Nakakuha na sila ng 3 lungsod sunod-sunod. Tapos na ang laban. Wala nang pag-asa ang Northreach. Talagang wala nang pag-asa. Sinabi ko na sa inyo, hindi dapat tayo sumabak sa giyera. Hindi tayo handa. Pero bakit ayaw pakinggan ni His Majesty? Ngayon, siya pa ang nangunguna sa kampanya. Konti na lang, nasa pintuan na natin ang barbarong hukbo. E paano naman tayo? Ano ang gagawin natin? Makinig kayo, ganito ang plano. Kailangan nating patahimikin agad ang balitang to. Hindi pwedeng mag-panic ang mga tao ngayon. Pero balitang ganito, paano natin matatakpan yan? Ano ang gagawin natin? Narinig ko, nakarating na raw sa kapital ang mga barbaro mula sa Hilaga. Pag bumagsak ang mga pintuan, tayo. Hindi pa magiging laruan lang tayo ng mga barbaro? By the way, anong ginagawa ni Luna lately? Luna? Parang walang nangyayari sa kanya. Kain, tulog, at pangingisda pa rin parang dati lang. Ang kapal ng mukha ni Luna, nasa pinto na ang kamalasan, nasa mood pa siya mangisda. Kapal ng mukha? Kung ako tatanungin, wala siyang silbi. Sadyang walang alam. Mukhang hindi niya alam na pag pumasok ang mga barbaro talaga, unang target nila ay ang Empress ng Northreach. Kung may lakas ka ng loob, isumbong mo ako. Nabagsak na ang syudad. Kaya ko rin gawin ang ginagawa mo. Tama na, kalimutan mo na siya. Baka bumagsak ang Northreach kahit anong oras. Kailangan nating magplano. Paano tayo makakatakas? Ang manatili dito, parang pirmahan mo na ang kamatayan mo. Mahal na Reyna, sobra na talaga ang ginagawa ng mga kongkubina. Sinabi pa nila na bulag daw si Mahal na Hari dahil nahulog daw siya sa'yo. At sinabi pa nila, Ano pa raw ang sinabi nila? natanga ka at gusto mo raw mamatay. Hayaan mo silang magsalita. Wala namang masamang mangyayari sa akin. Mahal na Reyna, nagkakagulo na ang buong korte at palasyo. Dapat po talagang kumilos ka na. Hay, ang dami ko pang ginagawa ngayon. Mahal na Reyna. Huwag kang mag-alala, Macy. Hindi naman guguho ang langit. Nag-uulat po, mahal na Reyna. Si Ministro Raymond at ang iba pang mga lord ay gustong makipagkita sa inyo. Hindi ko sila haharapin. Abala si mahal na Reyna, mas mabuting umuwi na lang kayo, mga lord. Bukod sa pagtulog at pangingisda, ano pa bang maaring pinagkakaabalahan niya? Sobra na ito. Nakasalalay na ang kinabukasan ng bansa. Pero nilalampasan lang niya ang mga usaping pang-estado. Isa siyang masamang konsorte. Masamang konsorte na sumisira sa bansa. Tumigil ka dyan. Ministro. Si mahal na Reyna ang may hawak ng selyong imperial. Kung ayaw niya akong harapin, dito na ako luluhod hanggang mamatay. Tama? Kung ayaw niya kaming harapin, dito rin kami luluhod hanggang mamatay. Mahal na hari, nakaluhod po sila sa labas ng mahigit 2 oras. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong mas lalo pang lalala ang gulo. Papasukin na sila. Opo, mahal na hari. Mahal na hari, pakiusap po. Tulungan niyo po si kanyang kamahalan. Hindi na dapat magpatuloy ang digmaan na ito. Tama po, mahal na hari. Kung magpapatuloy pa ang labanan, masisira agad ang 100 taong pundasyon ng Northreach. Dapat mong unahin ang estado at kapakanan ng mamamayan.
Magpadala agad ng tao para pabalikin si kanyang kamahalan para sa usapang kapayapaan. Mahal na hari, mahalaga ang bawat minuto. Huwag kang maging walang hanggang makasalanan ng Northreach. Tapos na ba kayong lahat? Kung tapos na kayo, tumayo na kayo. Kayo, nakaluhod dyan sa sahig, hindi ba kayo nahihirapan? Mahal na hari, Ministro Raymond, tingin mo ba mas alam ko pa ang tungkol sa digmaan kaysa sa iyo? O iniisip mo ba na mas mabigat ang salita ko kaysa sa utos ni kanyang kamahalan? hindi po namin magagawa. Kung hindi nyo kayang gawin, bakit kayo pumunta sa akin? Ang desisyon ni kanyang kamahalan ay desisyon ko rin. Kasing tiwala ko kay kanyang kamahalan gaya ng paniniwala ko na sisikat ang araw sa silangan bukas. Ikaw. Isa ka talagang ignorante na babae. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, Ministro Raymond. Mali ba ako? Binigay sa kanya ng kanyang kamahalan ng Imperial Seal. Pero siya, ano bang ginagawa niya habang nanganganib ang bansa natin? Nanghuhuli siya ng isda. Wala siyang pakialam sa Northreach. Sa tingin ko, ang masamang consort na to ay espiya na pinadala ng Summerland para sirain ang Northreach. Ang kapal ng mukha mong bastusin si kanyang kamahalan. Gusto mo bang mamatay? Mga Ginoo, itanong ko lang, mula nang maging hari si kanyang kamahalan, may nabali ba siyang kahit isang pangako? Wala, kaya ano bang ikinababahala ninyo? Iba to sa dati. Paano naging iba? Bilang mga tagasunod, trabaho nyo ang panatilihing kalmado ang mga tao. Siguraduhin na walang ikinababahala si kanyang kamahalan habang wala siya. Pero habang nakikipaglaban si kanyang kamahalan para sa atin, kayo ang nagkakagulo. Sa tingin nyo ba, karapat-dapat pa kayong maging tagasunod niya? Mga Ginoo, pagod na ako. Pwede bang umalis na kayo? Kanyang kamahalan, ang lupit nyo kanina. Hindi ko pa kayo nakitang ganyan dati. Talagang ano? parang astig na babaeng general kayo kanina. Nakakapagod yun ah. Pagod na ako, matutulog na ako. Parang nawawala na talaga si kanyang kamahalan sa sarili. Pinaalis niya ang mga tapat na ministro sa palasyo. Hindi mo alam. Uy, narinig ko. Narinig ko. May balak ang mga ministro na tanggalin si Empress. Kukunin nila ang Imperial Seal. Pipilitin nilang bumalik si kanyang kamahalan para protektahan ang bansa. Totoo ba lahat yon? Isipin mo nga, bilang isang Empress, araw-araw lang siyang nanghuhuli ng isda o nanghuhuli ng mga ibon. Kung ako tatanungin, dapat matagal na siyang natanggal. Tama. Sa tingin ko, mas bagay pa akong mag-Empress. Kaysa kay Luna. Ito bang gagawin natin to? Kahit na noong araw na iyon, ang Reyna ay nagsalita ng napakakumbinsido. Pero para sa Northreach, wala na tayong ibang pagpipilian ngayon, kahit pa bumalik ang hari. At ako mismo ang parusahan niya. Tatanggapin ko iyon. Magaling. Kung ganon, simulan na natin. Ulat. Ministro, malaking tagumpay sa Wild Goose Pass. Umatras na ang hukbong barbaro. Tagumpay sa Wild Goose Pass? Ang galing. Grabe yon. 200,000 barbarong kabalyero ang napatay. Ang hari mismo pa ang tumapos kay Khan Gili sa gitna ng labanan. Kaya plano pala talaga lahat ng hari ito. Una, kunwari natalo si General Harrison. Tapos, si General Jack naman. Sinunog ang mga supply ng barbaro. Pagkatapos, nagkagulo na ang hukbo ng mga barbaro. Tamang-tama. Astig. Dahil sa labang to, 10 taon siguradong hindi makakaatake sa timog ang mga barbaro. Buong tagumpay ang Northreach. Ang saya talaga nito. Dahil sa labang to, lalo pang tataas ang pangalan ng Northreach. Simula ngayon, wala na tayong katapat. Ha ha ha. Tumutulong talaga ang langit sa Northreach. Felix, ihayag agad itong balitang ito. Dalhin ang ulat ng laban sa Reyna. Hindi. Dapat tayong pumunta at humingi ng tawad mismo sa Reyna. Oy! Naipasa na ang ulat ng tagumpay at mga liham ng paghingi ng tawad. Naiisip ko lang kung kaya ba ni kanyang kamahalan na patawarin tayo sa mga nagawa nating kapusukan at kawalang-galang. Nakakahiya talaga. Nung una, buong korte, inisip na talo na tayo. Si kanyang kamahalan lang talaga. Ang naglabang mananalo, si kanyang kataas-taasan.
Kami naman. Ano bang masasabi ko? Ito yung tinatawag na swak. Sabay talaga ang hari at ang emperatrice sa isip at damdamin. Sobrang biyaya talaga ito para sa Northreach. Simula noong dumating si kanyang kamahalan dito sa Northreach, lumambot na ng husto ang ugali ni kanyang kataas-taasan. Pakiramdam ko talagang ipinadala ng langit si kanyang kamahalan para tulungan si kanyang kataas-taasan. Swerte talaga siya na bubuhay muli sa Northreach. Minister Raymond, tama ka diyan. Ngayon, kahit paparusahan tayo ni kanyang kamahalan, tatanggapin ko iyon ng walang reklamo. Kung maaalala ko kung paano natin tinrato si kanyang kamahalan dati, napakahiya kong ang magpakita pa. Kanyang kamahalan, may magandang balita, napakagandang balita. Si kanyang kataas-taasan mismo ang pumutol ng ulo ng kan ng hilagang barbaro. Labis-labis ang tagumpay. Oh? Talaga bang nanalo si kanyang kataas-taasan? Ang saya naman. Tingnan natin ngayon kung sino pa ang manglalait kay kanyang kamahalan. Ngayon, puro papuri ang maririnig mo para kay kanyang kamahalan sa korte at palasyo. Sinasabi nilang matalino si kanyang kataas-taasan. At ikaw naman daw, parang Diyos ang bumaba, ang swerte ng Northreach. Mga plastik talaga. Biglang baliktaya. Ilang araw pa lang, kung ano-ano na yung sinasabi nila laban kay kanyang kamahalan. Uy, kayong dalawa, hinaan ninyo yan. Napapatakbo nyo yung mga isda ko. Kanyang kamahalan, pinadala ni Lord Raymond ito, ang ulat ng tagumpay at isang liham ng paghingi ng tawad. Liham ng paghingi ng tawad? Kamahalan, lahat sila'y nasa labas ng Evertrust Palace ngayon. Lumuluhod sila at nagmamakaawang patawarin mo sila, kamahalan. Tama na. Hindi mo ba nakikita na abala ako? Sabihin mo sa kanila na umuwi na. Wala akong gana makita sila. Kamahalan, kalma sa harap ng sakuna. Talagang nagpapakita ng dignidad ng ina ng bayan. Ay, tumigil ka na sa pambobola. Anong ina ng bayan? Sa totoo lang, mas nababagay yata akong maging isang palpak na empress. Sige, aalis na ako. Yung si Victor, matapos manalo ng ganitong kalaking tagumpay, dapat babalik rin siya agad, di ba? Kamahalan, nagpadala ng mensahe si Minister Raymond. Babalik si kamahalan ng matagumpay bukas. Oo, nakuha ko na yon. Ayon sa protocol, kailangan mong pangunahan ang mga kababaihan ng korte para salubungin si kamahalan sa pintuan ng palasyo. Tapos, sasamahan mo si kamahalan papunta sa Ancestral Temple para mag-alay sa langit at magbigay galang sa mga ninuno. Tapos, yung victory banquet, kailangan mo ring dumalo doon kasama si kamahalan. Ayoko, talagang ayoko. Nakakapagod masyado. Parang kamatayan na yun para sa akin. Sa panahong iyon, mas pipiliin kong manghuli ng mas maraming isda at magdagdag ng tulog. Pero, Kamahalan, Achoo! kamahalan, ay, Bigla akong nilagnat. Hindi ako dapat lumabas sa hangin. Hayaan mo na lang si Consort Megan at si Consort Stella ang sumalubong kay kamahalan. ate, si kanyang kadakilaan ay babalik ngayon na nagtagumpay. Ang saya-saya ng syudad, kung saan-saan may tugtog at tunog ng tambol. Ang mga kalye puro dekorasyon, at lahat ng tao nasa labas para salubungin si kanyang kadakilaan. Hindi ka ba pupunta, ate? Hindi kaya isipin ni kanyang kadakilaan na wala kang pakialam sa kanya? Hindi niya yon papansin. Ate, Handa na ba lahat ng pinagawa ko? lahat ay handa na. Sopas nagshilke na manok. Favorite ko too. Ate, ngayon ang pinakamaningning na araw ni kanyang kadakilaan. Sayang, wala ka sa tabi niya. Talaga? Ate, pwede ka pang humabol kung aalis ka ngayon. Ang buhay, dito sa loob ng bahay na bubuhay. Hindi niya kailangan nakasama mo siya para tanggapin ang palakpakan ng mga tao. Ang kailangan niya, pag uwi niya, ay isang mainit na mangkok. Niya sopas ni silke na manok. Hahaha. Miss, bakit ka natatawa? Sabi ng librong ito may isang general na pumunta sa digmaan. Tapos ang asawa niya naiwan sa bahay, umiiyak araw-araw. Hindi siya makakain o makatulog. Pagbalik ng general na tagumpay,
Ang babae, namatay na pala sa gutom. Ha? Sobrang tapat at napakaawa niya. Tapat? Para lang yun sa mga tanga. Ano ba naman ang halaga ng magpagutom sa sarili? Kung ako yun, tiyak kumakain at umiinom ako ng mabuti sa bahay para maalagaan ko sarili ko. Pagbalik niya na buo pa, papadebone ko sa kanya lahat ng isda ko habang buhay. Luna, Bumalik ka na. Maglinis ka muna, tapos magpalit ng damit. Nagluto ako ng sopas ng manok para sa'yo. Macy, kunin mo nga ang sopas. Siya. Luna, miss na miss kita. Miss na miss din kita. Sina. Mag-refresh ka muna, tapos tikman mo ang sopas na ginawa ko mismo. Bakit ka bumalik? Sa ganitong oras, hindi ka ba dapat nasa Victory Gala? Ang party na walang ikaw, mas gugustuhin ko pang hindi puntahan. Ako mismo ang gumawa nito ngayong hapon, kaya tikman mo. Ito ang pinakamasarap na sopas na natikman ko sa buhay ko. Siyempre naman, tingnan mo kung sino ang gumawa. Luna, Huh? sinisisi mo ba ako? Galit ako sa'yo dahil saan? Dahil hindi kita kasama para ibahagi ang saya ng tagumpay ko. Ay nako, iparada sa harap ng tao na parang hayop sa circus. Hindi ko rin gusto iyon. Wala akong pake doon. Anong meron dito? Ito ay bituin mula sa langit. Ha? Meteorite yan. Nahanap ko to sa may patag. Pag nanalo na ako sa laban na to, dalhin kita sa kagubatan para makita ang mga bituin. Yung mga bituin doon, mas malaki at mas maliwanag kaysa dito. Ipinangako ko sa'yo na dadalhin kita para makita ang mga bituin sa kagubatan. At tingnan mo, nagdala ako ng isa para sa'yo. Gusto mo ba? Oh. Ang pangit nito. Hindi mo naman seryoso yan. Pakialam na lang sa'yo. Sa totoo lang, ako, narinig ko na, habang wala ako sa palasyo, yung mga tao sa hukuman at sa harem hindi ka nirerespeto. Ay, hindi lang nila alam ang sitwasyon. Nag-aalala lang sila para sa Northreach. Parang masyado akong naging malambot sa kanila nitong mga nakaraan. Chester, Kamahalan. ipaabot ang utos ko. Sino mang tao sa hukuman o sa harem na hindi nirerespeto ang emperatriz, tatanggap ng 30 palo. Hindi exempted si Ministro Raymond. Tungkol kay Consort Stella at Consort Megan, ipalipat sila sa malamig na palasyo. Opo, kamahalan. Sandali. Kamahalan? Kung gagawin mo yan sa kanila, magmumukha talaga akong kontrabida na consort. Anong dapat kong ikatakot? Nagkaroon ng tapang na pagsimula ng emperatriz ko, kaya dapat lang silang managot. Ay, hindi yun ang dahilan. Ganito na lang. Parusahan mo sila sa pamamagitan ng pagpahanap sa lahat ng 10 magagandang kwentong libro at magluto ng 2 pinaka-special na ulam para sa akin. Pwede ba yun? Pwede? Gawin natin ang gusto mo. Oo nga, magandang ideya yan. Nakakatulong kay kamahalan para makaginhawa habang nakakakuha rin ng masarap na pagkain. Panalo-panalo. Ipapasa ko na ang utos. Sandali lang. Naalala ko na si Ministro Raymond ay sobrang pangit magluto, di ba? Oh, narinig ko rin yan? Sige, dalhin ang niluluto ni Ministro Raymond at ibigay kay Consort Megan at Consort Stella. Naiintindihan ko. Uy, bakit ang lupit mo? Natuto lang ako sa'yo. Tapos ano na? Yung pinuno ng mga barbaro, talaga bang nahulog siya sa hukay na yon? Hindi lang siya nahulog.
Yung hukay punong-puno pala ng matatalas na patpat. Grabe. Ang brutal naman nun. Pero bagay lang sa kanya. Pagod ka na? Hindi. Kwento ka pa. Anong pakiramdam ng hangin sa kapatagan? Malaya talaga. Pag sumalpok sa mukha mo, lahat ng alalahanin mo nawawala. Noong gabing yon, ang dami niyang istoryang ikinuwento sa akin. Tungkol sa digmaan at sa hangin sa kapatagan. Nakatulog ako sa bandang huli. Hindi ko na kinaya. Sobrang nakaka-relax ng boses niya. Consuelo San Gabriel. Pakasalan mo ako. Ngayon? Hindi dahil sa alyansa at hindi rin sa kasunduan. Dahil mahal kita. Gusto kong maging asawa ka. Ang nag-iisa kong asawa. Nanaginip ako. Parang nananaginip talaga ako. Ang isang lalaki tulad niya. Paano niya nagawang sabihin yon? Kamahalan, gising na kayo. Nasaan si Kamahalan? Si Kamahalan ay pumunta na sa korte. Bago siya umalis, mahigpit niyang sinabi sa inyong abang lingkod na hayaan kayong magpahinga pa ng mas matagal. At huwag kayong gisingin. Kanina umaga, personal na inihanda nila Consort Megan at Consort Stella ang almusal. Ipapalagay ko agad dito. Mahal kita. Gusto kitang maging asawa. Ikaw lang ang tanging asawa ko. Imahinasyon lang? Talagang imahinasyon lang ito. Kamahalan, hindi ba kayo maganda ang pakiramdam? Kailangan ko bang tawagin ang doktor ng palasyo? Hindi lang ako maganda ang tulog ko. Pero ang mga imahinasyon na to, totoong-totoo ang pakiramdam. Ang inyong abang lingkod ay bumabati sa Kamahalan. Hiling ko ang walang hanggang kapayapaan at biyaya para sa Kamahalan. Kayong lahat, anong ginagawa ninyo? Narito ang inyong mga abang lingkod ayon sa utos ni Kamahalan para maghanda sa kasal ninyo, Kamahalan. Ang kasal? Anong kasal? Mahal na hari, pakiusap tanggapin po ninyo ang kautusan. Sa biyaya ng langit, ang emperador ay naguutos ngayon. Ang emperador at emperatrice Winslow ay itinadhana ng langit para sa isa't isa, pinagbuklod ng tunay at malalim na pag-ibig. Subalit, dahil minadali ang unang seremonya, hindi ko nabigyan ng sapat na halaga ang aking ginang. Lubos kong pinagsisihan iyon. Napagpasyahan na sa ika-8 araw ng susunod na buwan, isang napakainam na araw, muling idaraos ang engranding seremonya ng kasal. Ipagbigay alam ito sa lahat, at hayaang buong mundo'y magdiwang. Ito ang aking kautusan. Tinatanggap ko ang kautusan. Ibig sabihin, hindi lang pala ito panaginip, totoo pala. Mahal na hari, ang bilis talaga ng panahon. 6 na buwan na pala simula nang dumating tayo dito sa Northreach. Noong huling beses akong nagbihis ng ganito, pakiramdam ko noon ay parang hinahatol ako sa kamatayan. Pero ngayon, parang may darating na maganda sa akin. Mahal na hari. Bakit po kayo umiiyak? Hindi ko kayo aalagaan kung iyak pa rin kayo ng iyak. Ako. Sobrang saya ko lang talaga. Tama na. Ayos lang iyan. Dumating na ang takdang oras.
Tara na. Aking Emperatrice. Huwag kang kabahan. Nandito ako para sa'yo. Binabati kita. Binabati kita, mahal na Ginoo. Binabati kita, kagalang-galang na Ginoo. Sa araw ng kasal mo, naway matagal ang kaligayahan mo habang buhay. Noong huling beses na naglakad ako sa daang ito, pakiramdam ko parang hinahatak ako papunta sa pagbitay. Ngayon, mainit ang kamay mo. Lumuhod sa harap ng mga ninuno. Magbigay galang sa isa't isa. Tunay na pagkakaisa. Tapos na ang seremonya. Consuelo San Gabriel. Simula ngayon, ang pangalan mo ay nakaukit na sa lapid ako. Ang mundo ko ay hahatiin ko sa iyo. Ang buhay ko ay para sa iyo na. Ako si Victor Stroud. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko. Bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Bakit ka iiyak kung masaya ka? Natatakot ako. Napagdilat ko ng mata, malalaman kong sa isip ko lang pala lahat ito. Gising na po kayo, Ginang. Nasaan po si kanyang kamahalan? Si kanyang kamahalan ay nasa sesyon ngayong umaga. Nakita niyang mahimbing ang tulog ninyo. Ayaw niyang gisingin kayo. Sinabi rin ni kanyang kamahalan na puntahan siya sa Imperial Library kapag nagising na kayo. May inihanda siyang sorpresa para sa inyo. Sorpresa? Bukod sa pagbigay sa akin ng mga pangit na batong ito, ano pa kaya? Pero sa totoo lang, maganda naman tong isa. Gising ka na pala. Sabi ni Macy may regalo ka daw para sa akin. Ang Phoenix Seal. Paano naman yung isa dati? Nagpagawa lang ako ng peking isa. Ito na yung totoong isa. Hindi. Sobrang bigat ng bagay na to. Mamingwit, mang-raid ng pugad ng ibon, magbasa ng picture book. Magaling ako sa lahat niyan. Pero sa pag-manage ng harem, nako, hindi ko kaya. Binigay ko to sa'yo hindi para i-manage mo ang harem. Binigay ko to sa'yo para makapaglaro ka. Makapaglaro? Oo, para maglaro. Sa harem, pwede mong gawin ang kahit ano gusto mo. Kung may hindi ka trip, pwede mo silang batukan gamit ito. Kapag may nangyari, ako na bahala sa'yo. Pag nasira, ako na magbabayad. Ang kailangan mo lang gawin ay maging masaya. Kung marinig ni Chancellor to, sigurado, malalaglag siya sa galit. So tinanggap mo na to? Itong bagay na to, parang hindi na kasing bigat. Nga pala, tungkol sa araw-araw na pagbati ng mga concubine at kung ano-ano pa. Naglabas na ako ng utos na si Consort Stella ang mag-aasikaso ng mga bagay sa palasyo. Siyempre, kung ayaw mo, pwede mong palitan siya kahit kailan. Totoo? Oh. Ibig sabihin,
Hindi ko na kailangang mag-alala sa kahit anong bagay mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay samahan lang ako. Sino ba namang gustong samahan ka? Kailangan ko pang mamingwit, manghuli ng ibon, at magbasa ng picture book araw-araw. Ang dami kong gawain. Sina, sasamahan kita. Victor, ang bait mo talaga sa akin. Paano kung masobrahan mo akong alagaan at maging pabaya na lang ako? Anong gagawin ko kapag ganun? Ganun na nga ako ngayon. Kung nasa-spoil ka, dahil pinili kong gawin yon. Kamahalan, di ba si kanyang kataas-taasan nagpagawa ng sariling palaisdaan para lang sa'yo? Bakit dito ka pa rin nangingisda? Di mo maiintindihan. Hindi isda ang hinuhuli ko dito. Ano po yon? Kalungkutan. Kamahalan, may dumating na liham ng estado mula Summerland. Pinapatingin po ni kanyang kataas-taasan sa inyo. Tungkol ito sa opisyal na usapan. Bakit kailangan pa po sa akin dumaan? Hindi po ako marunong magbasa ng mga ulat. Ayon sa Summerland, bilang pagdiriwang ng panalo ng Northreach laban sa mga barbaro. At para mas mapalakas ang ugnayan natin, magpapadala sila ng sugo para magbigay-pugay. Kamahalan, hindi po iba ang sugo. Tatay niyo po, si Ministro Albert Winslow ng Summerland. Sino? At ang iyong pangpitong ate, Clara Winslow, ang pinaka-talented na babae sa Summerland. Ito ay usapin ng estado. Nasa kanyang kamahalan ang lahat ng desisyon. Oh, Kamahalan, hayaan mo akong mapag-isa muna. Isa ka lang talagang tambay na walang silbi. Wala kang dinala sa akin kundi kahihiyan. Luna, akala mo ba karapat-dapat ka na maging kapatid ko? Maging pang-13 dalaga ng Winslow Manor? Nakakahiya ka talaga. Akala ko matagal ko na silang nakalimutan. Pero kahit marinig ko lang pangalan nila, nahihilo pa rin ako sa sama ng loob. Tinatawag ka nilang walang silbi. Ikaw ang totoong walang kwenta. Ulitin mo nga. Walang silbi ka, tanga kang ibon. Maniwala ka, papakuluan talaga kita. Tarantadong ibon ka. Maniwala ka man o hindi, ilalaga talaga kita. Sira ka talaga. Ikaw. Oh, halika. Uminom ka ng tubig, tapos pwede ka nang bumalik sa pakikipagtalo diyan. Grabe, tanga talaga ng ibon na to. Nalaman mo ba, ininsulto pa talaga ako. Sige, tikim ka. Magsalita ka nga. Isa kang sira. By the way, andiyan na sila. Di mo talaga balak silang makita? Para saan pa? Wala rin namang saysay. Sa totoo lang, para sa kanila, ang tulad kong talunan matagal nang dapat patay. Ngayon naman, para sa akin, parang estranghero na lang sila. Mas lalo pa sa ibon na to. Isa kang sira. Tumigil ka nga dyan? Kausap ba kita? Hindi ko na rin sila kikitain. Sabi ko, hindi ako pupunta. Tungkol to sa diplomasya ng mga bansa natin. Akala mo ba pwede ka lang basta mag-absent? Anong sabi mo? Magpapakamasamang leader ka lang para sa akin? Sige na, bahala na. Ano naman ngayon? Para sa akin, mas mahalaga ang kasiyahan mo kaysa sa buong bansa. Sige na nga, kakausapin ko sila. Kung hindi, iisipin nilang natatakot ako. Gusto ko lang makita kung anong kalokohan na naman ang pinaplano nila ngayon. Hey, narinig ko, napalapit daw kay Victor ang pang-13 kong ate. Siya na raw ang tunay na emperatrice ng Northreach. Baka chismis lang yan para lang lokohin ang Summerland. Yung tulad niyang sira, malamang matagal nang pinapatay ni Victor. Tama. Nay, isang digmaan lang, dinurog ng Northreach ang mga barbaro. Sila na ang pinakamakapangyarihang bansa ngayon. Ikaw ang pinakamagaling na babae sa Summerland. Ikaw na talaga ang makakakuha ng attention ni Victor. Nakadepende talaga sa'yo. Ang kapayapaan ng Summerland. Huwag kang mag-alala, tay. Sisiguraduhin kong mabaliw talaga sa akin si Victor. Dumating na ang kanyang kamahalan. Dumating na ang kanyang kamahalan, ang emperatrice. Magandang araw, kamahalan. Magandang araw, kamahalan.
Pwede ba talagang nakuha niya ang pabor ni Victor? Peke ito. Siguradong peke ito. Isa lang siyang palpak na ang alam lang ay umakyat ng puno at manghuli ng isda. Paano kaya siya mamahalin ni Victor ng ganito? Tama na. Nagugutom na ang Imperatrice ko. Magsimula na ang handaan. Hindi nakapagtataka. Siya pa rin ang parehong palpak na ang iniisip lang ay mapuno ang tiyan. Kamahalan, nais ng inyong abang lingkod na mag-alay ng tagay para sa inyo. Kamahalan, palpak pa rin si Luna, walang pag-uugali sa bahay, at hindi maayos ang kilos niya. Bilang ama niya, humihingi ako ng patawad mula sa inyo para sa kanya. Kagagaling ko lang sa misyon ko sa Northreach. At dinala ko ang asawa at anak ko, ang pinakamagaling na babae sa Summerland, Clara Winslow, para humarap sa inyo, kamahalan. Hindi nyo dapat husgahan. Ang Imperatrice ko. Kamahalan. Sobrang ordinaryo at walang dating siya. At sobrang pakitang tao ang lambing niya. Na hindi man lang siya pantay kahit sa isang strand ng buhok ng Imperatrice ko. Kamahalan, ako ang pinakamagaling na babae sa Summerland. Ang tinatawag na top talent, hindi naman karapat-dapat ikumpara kay kamahalan. Sobrang pinapalaki niya lang ang sarili niya. Ikaw. Si Luna na walang silbi at palpak, anong klaseng mahika ba ang ginamit niya sa'yo? Tigil mo ang bibig mo. Kapag naglakas loob kang magsalita pa ng isa pang masamang salita tungkol kay kamahalan, magpapadala agad ang Northreach ng mga tropa. Para tapusin ang Summerland. Ako. Mga Ginoo, pakisuyo, huwag ninyong intindihin ng mali. Intindihin ang mali? Ang pambabastos kay kamahalan ay pambabastos rin sa Northreach. Ang kapal ng mukha mo. Ang Empress ay may prinsipyo. Ipinagmamalaki siya ng Northreach. Paano maiintindihan ng mga ordinaryong tao tulad mo ang kakayahan niya? Paano nangyari ito? Si Luna talagang nagmarka na sa Northreach. Hindi lang siya paborito ni kamahalan, pati ang hukuman at ang palasyo. Dad. Kamahalan, nais kong magbigay ng isa pang tagay para sa inyo at kay kamahalan. Naway mamuhay kayo at ang Empress ng maayos na magkasama. Naghahatid ng walang hanggang kasaganaan. Luna, bilang ama mo, madalas akong nag-aalala sa iyo dito sa syudad. Ngayon, na nakita kong masaya ka sa Northreach, panatag na rin ang loob ko. Nakakadiri. Oo nga. Dad, para kang hindi ikaw ang nagsabi kay kamahalan, kunin mo na lang siya. Tutal, ang pagpapanatili sa kaniya ay magdadala lang ng kahihiyan sa pamilya Winslow. Luna, puro lang yon hindi pagkakaintindihan. Kung hindi man hindi pagkakaintindihan, alam mo na ang totoo, Minister Winslow. Kung hindi dahil kay Minister Winslow at ang Summerland na bulag, hindi sana napunta sa Northreach ang karangalan na tanggapin si kamahalan. Luna, tatayo ka lang ba diyan at panoorin sila habang pinagtatawanan ng tatay mo? Itong mga Ginoo, nagbibiro lang naman sa akin. Bakit mo kailangang gawing seryoso? Luna, ginawa ko lang ang nararapat para sa bansa. Kailangan kong magsakripisyo. Sa puso ko, ayoko talaga na iwan ka. Talaga ba? Kasi, ang naaalala ko, nung umalis ako, hiningi ko sa'yo ng pamingwit. Pero niyon, hindi mo binigay. Mukhang ang ayaw ng Ministro Winslow ay ang pakawalan ang mga gamit niya lang. Luna! Kung maglalakas loob ka pang tawagin ang mahal na reyna sa pangalan niya muli, papadalhan ko agad ng tropa ang Summerland para sakupin to. Pakiusap, Her Majesty, pakalmahin ninyo ang sarili niyo. Ang anak ko ay sumobra at sisiguraduhin kong mapaparusahan siya ng tama. Lumuhod ka, ngayon na. Gusto mo bang magsimula ng isa pang digmaan sa Summerland? Patawarin niyo ako, Her Majesty. Hindi ko na uulitin. Sige, sige. Tayo na lahat. Huwag niyo namang ipakita na inaapi ko kayo. Ikaw. Salamat, Her Majesty. Pero, kahit tanggalin ko ang parusang kamatayan, kailangan pa rin ng parusa. Dahil inamin na ni tatay na pumalpak siya sa pagpapalaki sa akin. Ako na ang magbibigay
ng konting parusa sa kanya. Basta hindi galit si Her Majesty. Tatanggapin ko ang parusa. Ayos. Yung balbas na pinagmamalaki mo, ahitin mo na yan. Hindi mo kayang gawin yon. Her Majesty, tatay mo pa rin siya. Paano mo nagawa yon? Matagal ko nang ayaw yan. Iyang goatee niya ng matagal na. Lagi yang puno ng mga tira-tira pag kumakain siya. Ew, kadiri. Ministro Winslow, dahil ayaw ni Her Majesty, sa itsura niyan, pakawalan mo na lang. Kung ayaw mo pa rin, maniwala ka, pwede namin bunutin yan isa-isa. Hanggang wala na. Tama nga. Luna. May tawad yan, mapit dito. Kunin mo ang bigote ni Ministro at ahitin mo. Mahal na hari. Oo, mahal na hari. Ministro, kapag nagmatigas ka pa, maniwala ka man o hindi, puputulin ko ang ulo mo kasabay ng bigote mo. Ministro, patawarin mo ako. Bigote ko. Mahal na hari, kontento ka na ba? Kontento. Sobrang kontento. Dahil nakaganti na si Consuelo San Gabriel, ako, hindi ko na pahihirapan pa kayo. Salamat mahal na prinsipe. Salamat mahal na hari. Ang Summerland ay bayan ni Consuelo San Gabriel. Hindi ko siya ilalagay sa alanganin. Sa mga susunod, huwag mo nang galitin ang aking reyna. Pinapangako ko hanggang nabubuhay ako, hindi na ako magiging kalaban ng Summerland. Nakikita mo? Ang sarap maging siraulo. Hindi kailangan ng rason o patakaran. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Kasi laging may isang tao na palaging handa para sa'yo kahit siraulo ka.